Grabe guys, Santarek. Grabe, puro patasya pag papunta dito. And sana tingnan natin kung worth it yung pinuntahan nating camping site, no? Kasi recommended kasi siya sa community ng mga campers eh. So ayan, grabe. Out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. It's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Hey guys, another day, another video. Punta kami ng Laguna. Yan ang mga ano namin. Yan ang mga gamit namin. Cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rocking boots and white tee. Designer on my cuff links, something like a movie. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, why they mad at me? Hey. Guys, pagas muna kami dito. Bagong biyahe. Okay guys, pagas lang muna dito. Sorry guys, so far 300 pa lang yung nagagastos namin pagas papunta dito. And ready muna kami dito sa may South Luzon. Grabe guys, ano tayo guys, may Antipolo. Ayan, ang linis guys. Namin talaga kami sa mga ano, hindi na malinis. Ito kami sa may Antipolo. Baba. Morong na guys, morong. Ha. Daming puno dito guys. Okay guys, ito muna kami sa may Jollibee. Okay guys, tapos na kami mag-breakfast. So tuloy-tuloy na namin yung gala namin. And alright guys, punta kami sa may, dito na kami sa may Pililio Windmill public view. Yun. Dito tingnan namin anong meron dito. Wow. Ayun yung windmill guys yun. Ganda dito guys. Kita yung ano, kita yung Laguna Lake. Yun. Nasa dito
Ganito yung windmill tapos mahangin siya. Ayun. Parang nasa Tagaytay din. Yun o. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels Okay right. guys, ayun. Dumaan lang kami dito. Catching a craze, love moving through Ayun me yung mga windmill. like a wildfire. Paikot pala yung windmill eh. Doon din oh. No? Never the same. Doon pala yung windmill. At dito nga guys, nagtuloy-tuloy na kami pumunta sa camping site na pupuntahan namin. So, the best talaga na magandang puntahan niyo yung Pililya Windmill na pinuntahan namin. Para bago kayo pumunta, syempre kailangan nyo rin, mamasyal sa ibang lugar bago kayo makapunta doon. At dito nga guys ay malapit na, so almost 1 hour na lang siya or almost 1 hour na lang siya papunta doon sa camping site na pupuntahan natin. Sinking in, I know this feels right. Catching a craze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Okay guys, Mabitak, Laguna na! Dito na kami sa Mabitak, Laguna. So, bibili lang kami ng babaunin namin sa camping dito sa may Alpha Mart. Ang pangit. Pangit ito ano? Tara. Ayusin natin yung gamit nito. Mga guys, malapit na kami. So papasok na kami dito. I-check natin yung daan. Oh, pataas! Ah! Pataas nga guys. Pataas guys. Ang pangit ng daan. Wala. Ah. Okay. Hangit tandaan guys. Grabe. Shit. Oh my. Tandaan. Grabe, pataas.
Grabe guys, Santarek. Grabe, puro pataas siya papunta dito. And sana tingnan natin kung worth it yung pinuntahan nating camping site, no? Kasi recommended kasi siya sa community ng mga campers eh. So ayan, grabe. Ingat-ingat na lang kayo pag pupunta kayo dito, grabe. Tapos i-check nyo lagi yung brake nyo, check nyo yung basta lahat, check nyo yung condition. Yung siguro yung sa mga lumang kotse, mahihirapan dito. Lalo na pag mabibigat yung mga dala nyo. Sobrang tarik guys. Allah, grabe. What the heck? Grabing tarik. Clemente campsite na. Magka-camping po? Magka-camping? Magkano po? Saan po pwede makakano ng price? Dito na kami. Yun. Ito na yung campsite. So, kita mo yung kita mo yung Laguna Lake dito sa and then meron din silang paliguan doon. Meron silang swimming pool doon. Maganda yung tanawin. So, parang siya, parang for me okay na siya. Ganun. Yun lang, may nagbibideo okay. Sana huminto sila ng gabi kasi na-trauma na ako nang nagka-camping. Grabe nung last time na nag-camping kami. As in hanggang alas 5, hanggang alas 4, hanggang alas 5 ng umaga, hindi talaga uminto. Tapos papahintuin mo sila ng mga nakainom na. So pag inaaway mo parang matatapang na sila. Yun yung concern ko. Pero sana uminto yan ng gabi. Balitaan namin kayo. Yung swimming pool nila guys. Ayun. Mamaya ligo tayo dyan. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire.
Alright guys, good morning, good afternoon na pala. So ito yung tent namin. Ito na yung kalabasan. And medyo mahangin lang. So update, merong bagyo na paparating. Pero syempre, makulit kami ng kapatid ko. Tinuloy namin. Kasi diba, actually tingnan namin yung forecast. Ang tama naman is Batanes, Ilocos. So malayo. But yun nga lang, mahangin. Yun, mahangin dito sa spot namin ngayon. Ayan, ito yung spot namin ngayon. Ayan, ito na yung dati kong tent. So 1 year na to sa akin. Kung gusto nyo malaman yung full review nito, nasa ano siya, nasa dati ko siyang dati kong video na upload. Yun, ito yun. Ayan. Ito yung ano, ito yung place. Yun. So yun guys, kitang kita mo yung Laguna Lake. Yan, Laguna Lake yan. Damn. Uy, may kalamansi pala dito. Manghihingi ako. Ilalagay ko sa food natin mamaya. Yan. So, okay naman. Thursday, hindi siya matao. So, maganda tong spot na to para sa amin. Hindi matao. Kasi nga, ayoko na matao, ayoko nang crowded eh. Gusto ko yung, kumbaga, may sense of ano, solemnity, yun, and serenity, ganun. Na pag nagka-camping tayo. Kasi, parang gusto ko na i-cut back na yung noise, di ba, sa city. So, yung ingay, yung mga, di ba, tambucho, tapos yung mga, ano, dapat pinanamnam natin siya dito sa ano. Oo. Actually guys from Manila, ano lang siya, 2 hours lang siya kung tuloy-tuloy. Ganun, 2 hours from Manila, kaya siyang kunin ng 2 hours. Pero sa case namin kasi, nasa north kasi ako north ng Manila. So 3 hours inabot. Pero depende, kung rush hour ka pupunta, syempre mas matagal. Yun. Sulit naman. As in, parang quick escape lang sa ano, sa city. Yun. Yun. Ayun na yung ulan guys. Damn. Yun na yung ulan. Ay. Yun na yung ulap guys. Ando na yung ulap, nakikita ko na. Shit. So, tinindihan naman namin yung pagkakabit. As in, dinoble namin yan na yun. Doble yung pole. Pati yung tent namin, dilagyan namin yung pagkakabit ng campings ng camping gears. Ayan. So, ito lang, medyo magulo. Yun. So, mamaya, ayusin namin yun ulit. Ano, makapagsaing na nga, no? Para makapagsaing na, no? Para malay mo, mahirap makapag ano mamaya, no? Sige. Yan. So, ito yung loob ng tent. Yan. So, pero ginawa akong full reviews nito. Nature hike to eh. May full reviews ako nito na sinalang ko din sa Baguio. Talagang tinignan ko kung talagang ano siya. Kung talagang mababasa ka talaga sa loob ng tent na to. Pero yung difference kasi nun, and makikita nyo yun kung bakit talaga namin dinala to, is dun mo malalaman sa video. So importante talaga na meron ka nitong canopy, meron ka nitong separate na ano, kailangan mo talagang bumili, hindi lang ganito. Kasi pag sobra na yung bagyo, sinalang ko talaga siya sa bagyo eh. Tapos nag-tent ako. Yun, nag-camping ako sa Baguio. Talagang papasukin pa rin. So, anyway, ayan, magsaing muna tayo.
golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Guys, yan. Tatry namin yung swimming pool. Damit na eh. Ha? Kailang, tapon ko lang itong basura. Lamig! Okay naman siya, wala siyang chlorine, talagang spring. So hindi siya maganda yung tubig. Lakas ng hangin. Ayan, ito sa baba ng ilog. Do you hear that? Kain po, kain. About to break while everyone I know's out. Ayun, dive na. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired Hey of guys. feeling on FOMO, babe. I don't Dive na even ba? care if we stay home. Alright, good morning guys. Ayun. So, time check siguro mga 6:30 na siguro. Lobat ako. Kalimutan ko yung power bank kay kay nanay dun sa pinag-charge natin. Ayun. So, hindi ko na kayo na-update kagabi. Pero, yan, solid. Maganda tong tent na to. Yung nabili ko. Ito. Ayan. Kasi hindi siya malamig, kumaga kahit yung panahon malamig siya sa labas, parang pag nandito ka medyo okay yung yung lamig kahit naka-jacket lang ako. So dito malamig dito guys, pero pag lumabas ka feel mo talaga yung lamig. Ang galing. Parang nako-cover talaga yung lamig. Pero kung gusto mo talagang lumamig yung mo, kailangan mong buksan yung mo dito para yung hangin makapasok. Or kailangan mong buksan doon sa may taas niya. Ayun. Sarap ng namin. So, tignan natin yung labas na. So, hopefully hindi nyo naaamoy yung hininga ko, no? O wag nyo nang imaginein yung amoy.
guys. Ayun guys, no. So, konting tip lang, no, sa mga magka-camping. Dito maganda talaga. Paano nyo malalaman kung pupunta kayo sa campsite na sorry for the term, pero hindi naman kayo tatamaan kung ganun yun, kung ganun kayo. So may tinatawag kasing na squampers, yung mga ganun na tao na makikita nyo yung mga squampers ganun dun sa camping na yun. And depende kasi yun sa mga nagme-maintain na mga nagka-camping dito. Ayan. So paano nyo malalaman? So for context, no, 1 year na ako nagka-camping, and based sa experience ko, marami na akong nakita mga struggle din na yung pupunta ka sa campsite tapos imbis na na-relax ka, hindi ka na-relax, di ba? Kasi yun nga, kasi maraming squampers na tinatawag. I'm sure naman yung mga nanonood dito hindi kayo yun. So paano nyo malalaman kung may mga squampers, no? Unang-una, kung pupunta kayo sa camping site, tignan nyo kung may mga upos ng sigarilyo, mga sa mga paligid, o like dito wala. Yan, tignan nyo doon, tignan nyo sa mga, pare, di ba, mag-i-inquire pa lang kayo sa camping site, hindi kayo sure dun sa camping na yun. Nagustuhan nyo, maganda yung tanawin, pero syempre yung concern natin, makaka-relax ka ba kasi yung makakasama mo is mga squampers ganun or talamak doon. So check nyo kung may mga dun sa paligid, pare, ganyan. Dito yung nakita, dito yung napilit yung spot. Check nyo. Tapos ikot-ikot kayo. Kung may makita kayo mga upos ng sigarilyo, ganun. Tapos mga bote ng mga alak, ganun. Ibig sabihin hindi siya nalilinis. Ibig sabihin hindi siya na-maintain nung may-ari ng camping, may-ari ng campers. Ibig sabihin wag na kayo doon. Kasi hindi nila na ma-manage yung mga squampers, hindi nila, kumbaga natotolerate nila yun. Yun, based yun sa experience ko. Kasi nakapunta na kami sa camping site na sobrang ganda ng tanawin, ang ganda ng establishment, pero ang daming squampers. Hindi nila kumbaga hindi nila napapagalitan or ganon, hindi nila nasasabihan. Yun, so wag na kayo doon. So kasi pag kung yung isang okay lang naman uminom sa camping pero yung kumare grupo kayo tapos umiinom na, wala na yan, wala nang tinuyan. Hindi kahit sabihan mo yun na maingay, wag kayo maingay, hindi na, kasi nakainom na yan. Diba, I'm not against naman sa mga nagiinom na pare, banding yun, occasional naman, okay lang yun. Kung hindi naman kayo aware, hindi na nagiging aware na nakakapag-istorbo na sa ibang campers, so yun, dun ako mas concerned. Yun, so dito sa channel natin, anti-squampers tayo. Yun yung tip dun. So wag na kayong tumuloy sa camping site na yun. Pag may nakikita kayong mga basura, ibig sabihin hindi yun nalilinis, ibig sabihin rin hindi na maintain, ibig sabihin hindi nila yun, madami. Hindi ko na lang nilalagay sa YouTube channel ko although kasi kahit maganda yung camping site na pinupuntaan namin, hindi ko na nilalagay kasi hindi ko raw recommended, kasi nga ganun. Yun yung tip ko. Ano pa? Yun lang naman. And syempre, as much as possible naman in terms of health, so kung kaya nyo magpaa kayo dito guys. Yun, lalo pag may araw kailangan natin yung grounding na tinatawag. Kumbaga kasi kailangan natin yung nature talaga di ba? I-search nyo na lang guys kung ano yung grounding. Yung kailangan nyo para yung negative natin, balik natin sa earth, di ba? Yan. Sulitin nyo yung pagka-camping nyo. Ayun. Siya kung ano man yung goal nyo, kung bakit kayo nagka-camping. Like for me is, for mental health, ganun,
for appreciation, ganun, na masasabi mo na maganda yung creation ni God, na itong physical world na inaano natin is it's meant to be enjoyed, meant to be loved, meant to be maintained, diba? Yun yung, kumbaga, yun naman yung tsaka it is meant to to make you feel relaxed din sa hirap ng diba, sa pressure ng syudad. But yeah, you don't have to be worried naman eh. You don't have to be worried kasi lahat ng mga pagsubok natin is like kumbaga kaya mo yang malagpasan, diba? So for me yung belief ko, binigay yan sa'yo. Yung problema na yung binigay yan sa'yo kasi may purpose ka dyan, and to share sa ibang tao para magbigay inspirasyon sa iba. Ayun lang, ang dami kong dakdak, pero yun lang. So gusto ko lang din kasi hindi lang tayo puro camping. Gusto ko lang din na itong channel natin is more on growing ourselves, hindi lang ako, growing ourselves, growing yung within us, di ba? Growing yung yung attitude natin, maging more on tayo, conscious tayo sa mundo, di ba? Or sa ibang tao, or sa sarili natin. Maging conscious tayo and to become an inspiration to other people. Yun. Ayun lang, guys. So, magkakape na tayo. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze.